Ang matandang bulag sa Samar. Sa isang liblib na baryo sa isla ng Samar, may isang matandang bulag na nagngangalang Lolo Andoy. Sa kabila ng kanyang kapansanan, siya ay kinikilala bilang tagapagsalaysay ng pinakamahuhusay na kwento sa kanilang bayan. Walang batang lumaki sa baryo ng San Isidro na hindi nakinig sa kanyang mga kwento tungkol sa mga engkanto, tikbalang, at mga espiritong naglalakbay sa dilim. Ngunit may isang kwento si Lolo Andoy na hindi pa niya kailanman naikukwento, isang kwentong personal at puno ng misteryo. Isang gabi, habang ang hangin ay tila may dalang lihim na bulong mula sa kagubatan, isang binata ang dumating sa kanyang kubo. Siya ay si Miguel, isang mamamahayag mula sa lungsod na narinig ang tungkol sa matandang bulag at sa kanyang mga kwento. Lolo Andoy, bati ni Miguel, gusto ko pong marinig ang pinakamahiwagang kwento ninyo. Napangiti ang matanda, hinawakan ang kanyang baston, at itinutok ang kanyang mga puting mata kay Miguel. Kung iyon ang nais mo, isasalaysay ko ang isang kwento na hindi ko pa naisisiwalat kaninuman. At nagsimula na siyang magsalita, habang ang kanyang tinig ay tila nagbabalik sa isang nakalipas na panahon. Noong kanyang kabataan, si Andoy ay isang masayahing lalaki na mahilig maglakbay. Isang araw, napadpad siya sa isang masukal na bahagi ng kagubatan sa tabi ng isang bangin. Ayon sa matatanda, ang lugar na iyon ay tirahan ng isang misteryosong nilalang. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng matatanda, kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Ngunit sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng hangin. Ang mga dahon ng puno ay hindi gumagalaw kahit na malakas ang hangin. Nang lingunin niya ang paligid, napansin niyang parang nag-iba ang anyo ng kagubatan, mas makapal ang mga puno, at mas mapusyaw ang liwanag ng araw. Sa gitna ng kanyang pagtataka, isang figurang nakaitim ang lumitaw sa harapan niya, isang matandang babae, may kulubat na mukha at malalalim na mata. Inosenteng nilalang, bakit ka narito? Malamig nitong tanong. Wala pong masamang intensyon, sagot niya, nais ko lang pong tuklasin ang ganda ng kagubatang ito. Ngunit ngumisi ang matanda, at bago pa siya nakapagtanong, isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong kagubatan. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim, at isang malamig na kamay ang dumampi sa kanyang mukha. Nagising siyang nakahandusay sa lupa, walang makita, tuluyang nawala ang kanyang paningin. Huminto si Lolo Andoy sa pagsasalaysay at huminga ng malalim. Sa kanyang pagpatuloy, ang tinig niya ay nagkaroon ng kakaibang lungkot. Sa loob ng maraming taon, hindi ko alam kung sino o ano ang kumuha ng aking paningin. Ngunit isang gabi, isang tinig ang bumulong sa aking panaginip. Sabi nito, ang kabayaran sa kaalaman ay sakripisyo. Doon ko napagtanto na ang pagkabulag ko ay hindi isang simpleng sumpa, kundi isang kapalit. Sa anong dahilan, hindi ko pa rin alam. Nag-iisip si Miguel, ibig sabihin po, may gusto silang ipaalam sa inyo, tumango si Lolo Andoy. Simula nang mawalan ako ng paningin, nagsimula akong makakita sa ibang paraan, nararamdaman ko ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata, nadarama ko ang espiritu ng kagubatan, ang mga nilalang sa hangin, at natutunan kong makinig sa kanilang mga kwento. Napalunok si Miguel, may kung anong bigat sa mga sinabi ni Lolo Andoy, parang may katotohanang hindi niya kayang sukatin. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng kubo. Sa labas, ang madilim na kagubatan ay tahimik, pero sa kanyang isipan, parang buhay ang anino sa pagitan ng mga puno. Lolo Andoy, ano po ang ibig ninyong sabihin? Paano ninyo nalalaman ang mga bagay na hindi nakikita? Dahan-daang tumayo ang matanda, hawak ang kanyang baston. Isang araw, may dumating na panauhin sa aking panaginip, aniya, isang figura na hindi ko maaninag ng buo, pero naramdaman kong siya ang nilalang na kumuha ng aking paningin. Nagsalita siya sa akin, sinabi niyang may isang bagay akong dapat gawin bago tuluyang maglaho ang aking huling alaala ng nakaraan. Napakunot noo si Miguel, ano po iyon? Huminga ng malalim si Lolo Andoy, kailangan kong bumalik sa kagubatan. Tahimik ang sumunod na sandali, nag-aalangan si Miguel, kung totoo ang kwento ng matanda, hindi ba't delikado ang kanilang gagawin, ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, may isang bahagi ng kanyang isip na nagsasabing dapat niyang malaman ang buong katotohanan.
Samahan mo ako, Miguel, sabi ni Lolo Andoy, waring nababasa ang kanyang isip, ikaw ang saksi, ikaw ang makakakita para sa akin. At sa kabila ng takot, tumango si Miguel, madaling araw nang marating nila ang masukal na kagubatan, madilim pa ang paligid, at tanging ilaw ng gesrang dala ni Miguel ang nagsilbing tanglaw sa kanilang daraanan. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman ni Miguel ang malamig na hangin na tila may binubulong. Habang lumalalim sila sa kagubatan, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba, ang paligid ay tila lumalabo, at ang kanyang mga tainga ay pumuno ng mahihinang bulong, parang tinig ng mga nilalang na hindi nakikita. Napatingin siya kay Lolo Andoy, na tila ba nakikinig sa isang hindi naririnig na musika. Tama ang landas natin, bulong ng matanda. Sa isang iglap, natigil ang hangin, ang katahimikan ay bumalat sa kanila, at doon, sa harapan nila, isang anino ang dahan-daang lumitaw. Isang matandang babae, may mahaba at gusot na buhok, ang nakatayo sa gitna ng landas, ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagliliyab sa dilim. Andoy, tinig nito, malamig at puno ng lungkot, matagal kitang hinintay. Nanigas si Miguel, sino ang babaeng ito? Lumapit si Lolo Andoy, walang takot, ikaw ang kumuha ng aking paningin, aniya, ngunit hindi ko pa rin nauunawaan kung bakit. Nagkaroon ng mahinang alingaw-ngaw sa paligid, parang tugtog ng isang lumang awit, dahan-daang lumapit ang babae, at itinapat ang kanyang kamay sa mukha ni Lolo Andoy. Ang kapalit ng kaalaman ay sakripisyo, bulong niya, ngunit hindi pa tapos ang iyong paglalakbay. Biglang lumakas ang ihip ng hangin, ang gasera ni Miguel ay namatay, at sa saglit na dilim, narinig niya ang tinig ni Lolo Andoy na parang nahulog sa isang malalim na hukay. Pagmulat ng kanyang mga mata, nag-iisa na siya sa gitna ng kagubatan, wala na si Lolo Andoy, wala na rin ang matandang babae, nanginginig si Miguel habang nakatayo sa gitna ng dilim, wala siyang ibang naririnig kundi ang bulong ng hangin, at sa malayo, isang pamilyar na tinig, ang kwento ko ay hindi pa tapos, napalunok siya, si Lolo Andoy, nasaan siya, at sa tanong na iyon, muling umihip ang hangin, at ang mga anino sa kagubatan ay gumalaw. Napatda si Miguel, hinayaang lumunod siya sa katahimikan ng kagubatan, tanging tunog ng kanyang sariling paghinga ang bumabasag sa nakakabinging katahimikan. Lolo Andoy, mahina niyang tawag, pero walang sumagot. Pinilit niyang maghanap, pilit inaninag ang paligid sa kabila ng dilim, hindi siya maaaring bumalik sa nayo nang hindi kasama ang matanda, ngunit paano niya ito hahanapin kung tila naglaho ito ng parang bula. Biglang may malamig na dampi ang humaplo sa kanyang batok, isang bulong, isang malamlam na hininga. Huwag kang lalayo, napapitlag siya, bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi niya alam kung sino ang nagsalita o kung imahinasyon niya lamang iyon, ngunit hindi siya maaaring magpadaig sa takot. Lumakad siya ng dahan-dahan, pilit hinahanap ang anumang bakas ni Lolo Andoy, hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng kagubatan na tila hindi niya nakita noon, isang maliit na clearing sa gitna ng mga puno. Sa gitna nito, may isang lumang altar na yari sa bato, napapalibutan ng mga ukit na hugis mata. At doon, nakatayo si Lolo Andoy, pero iba na siya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Miguel, at sa bawat hakbang ay naramdaman ni Miguel ang kakaibang presensya na bumabalot sa matanda, parang may kung anong puwersang bumalot sa katawan nito, parang may ibang diwa na nasa loob niya ngayon. Miguel, tinig ng matanda, ngunit may bahid ng ibang sigla, hindi na siya ang dating mahina at marupok na matanda, nakikita ko na, napasinghap si Miguel, hindi ito posible, paano? Ngunit nang tumingala si Lolo Andoy, doon niya napansin ang isang bagay na lalong nagpayanig sa kanyang loob. Ang mga mata ng matanda, hindi na puti at ulap, kundi madilim at kumikislap, parang hindi pangkaraniwang mata ng tao. Lolo,
Ngumiti si Lolo Andoy, ngunit hindi iyon ngiti ng isang kaibigan o kakilala, ito ang kabayaran, aniya, ang kapalit ng aking paningin ay hindi lang liwanag, kundi ang kaalamang hindi dapat nalalaman ng isang mortal. Unti-unting lumakas ang ihip ng hangin, sa paligid nila, ang mga anino ay gumalaw, hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sila mismo ay nabubuhay, at sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Miguel na may isang bagay na sumanib kay Lolo Andoy. At ito ay hindi na siya. Napaatras si Miguel, pilit inaalis sa isip ang hindi maipaliwanag na takot na bumalat sa kanyang katawan. Si Lolo Andoy pa rin ang nasa harapan niya, ngunit alam niyang may ibang nilalang na naroroon, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Lolo Andoy, anong nangyayari sa inyo? Nanginginig niyang tanong. Ngunit hindi sumagot ang matanda, sa halip, itinagilid nito ang ulo, waring nakikinig sa isang tinig na hindi naririnig ni Miguel. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at itinuro ang altar. May isang nilalang na matagal nang nakakulong rito, bulong ni Lolo Andoy, ngunit may ibang timbre ang kanyang boses, parang nagsasalita siya mula sa ibang panahon, at ngayon, gising na siya. Napalunok si Miguel, naramdaman niyang lumamig ang paligid, at unti-unting dumilim ang kalangitan kahit pa dapat ay paparating na ang liwanag ng umaga. Biglang nagbago ang anyo ng altar, ang mga ukit na hugis mata ay tila kumikislap, at ang mga anino sa paligid ay gumalaw, nagsama-sama upang mabuo ang isang pigyera, isang figurang mahaba ang mga bisig, walang mukha, at puno ng dumadaloy na itim na usok. Isang nilalang na hindi dapat gumising, bumaling si Miguel kay Lolo Andoy, pilit hinahanap ang dating matanda na nakilala niya, ngunit huli na, ang kanyang katawan ay isang sisidlan na lamang, at ang kanyang mga mata, ang madilim, kumikislap niyang mga mata, ay puno ng lihim na hindi para sa mundo ng tao. Miguel, bulong niya, at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung dapat pa siyang makinig, dahil ang matandang bulag ng Samar, ay hindi na siya. Napaatras si Miguel, ramdam ang paninindig ng kanyang balahibo, ang matandang bulag na si Lolo Andoy ay naroon pa rin, ngunit sa isang iglap, parang hindi na siya ang dating kinagisnan ng buong baryo, ang kanyang tinig, malamig at puno ng hiwagang hindi kayang ipaliwanag, ay nagpatindi sa takot na bumalot sa puso ni Miguel. Lolo Andoy, sino kayo? Mahina niyang tanong, halos pabulong, tila natatakot na baka sagutin siya ng kung anumang nilalang ang pumalit sa katawan ng matanda. Ngunit hindi sumagot ang matanda, sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang altar na ngayon ay kumikislap sa kakaibang liwanag, ang mga ukit na hugis mata ay tila gumagalaw, waring sumusubaybay sa bawat kilos ni Miguel, mula sa anino ng altar, unti-unting lumitaw ang isang nilalang, mahaba ang mga bisig, walang mukha, at nilulukoban ng makapal na usok na unti-unting pumapaligid sa buong silid. Matagal akong natulog, anang nilalang, ang tinig nito ay umaalingaw-ngaw sa buong lugar, nagmumula sa kawalan, si Miguel ay napasubsob sa lupa, pinipilit ang sariling huminga ng maayos sa kabila ng paninikip ng kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa nilalang na lumilitaw mula sa altar, habang ang paligid ay lalong nagdidilim, biglang napahagulgol si Aling Marta, ang nag-aalaga kay Lolo Andoy, mula sa may pintuan. Diyos ko, Miguel, anong nangyayari? Hindi niya masagot, hindi rin niya alam, sa isang iglap, gumalaw si Lolo Andoy, hindi, ang nilalang na nasa katawan niya, at naglakad papalapit sa altar, ang kanyang mga labi ay gumalaw, at mula roon ay lumabas ang isang lumang dasal sa wikang hindi maintindihan ni Miguel. Ang nilalang mula sa altar ay tila napangiti, kahit wala itong mukha, dama ni Miguel ang pagkalugod nito, kulang, sabi ng nilalang, isa pa, ng mga sandaling iyon, napagtanto ni Miguel ang isang nakakapangilabot na katotohanan, ang matandang bulag ng Samar ay hindi lamang isang tagapag-ingat ng altar, isa siyang bantay, isang tagapigil sa isang nilalang na hindi dapat magising, at ngayon, gising na ito, ang tanong, may paraan pa bang maibalik ito sa pagkakatulog? Nanlalamig ang buong katawan ni Miguel habang nakatitig sa nilalang, wala itong mukha, ngunit ramdam niya ang matalim nitong titig, parang sinusuri siya, hinihimay ang kanyang kaluluwa, nagsimula itong lumapit, ang mahahabang bisig ay umunat na parang mga aninong gustong bumalot sa kanya.
Miguel, tumakbo ka, sigaw ni Aling Marta, pero hindi siya makagalaw, ang kanyang mga paa ay parang nakabaon sa lupa, at ang kanyang katawan ay hindi sumunod sa nais niyang gawin. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang lumuhad si Lolo Andoy sa harap ng altar. Patuloy itong bumibigkas ng mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit sa pagkakataong ito, may halong panginginig ang kanyang tinig. Hindi ka maaaring lumaya, mahina ngunit matigas ang tinig ni Lolo Andoy, ibinilanggo ka rito ng ating mga ninuno upang protektahan ang mundo. Ngunit dumaan na ang panahon ng inyong lahi, sagot ng nilalang, at ngayon, ako ang magpapasya kung sino ang mananatili. Sa isang iglap, dumilim ang paligid, ang liwanag mula sa altar ay nawala, at tanging ang nakakapanindig balahibong hugis ng nilalang ang naiwang malinaw sa dilim, parang nilamon ng anino ang buong silid, at si Miguel ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig, hindi ito basta-bastang ginaw kundi isang malamig na yakap ng kamatayan. Nakita niyang nagdilim ang mukha ni Lolo Andoy, ang kanyang katawan ay nanginginig, at unti-unting bumagsak ang kanyang mga kamay sa lupa. Lolo Andoy, sigaw ni Miguel, nagawa niyang igalaw ang kanyang katawan at lumapit sa matanda, ngunit nang hawakan niya ito, parang wala na itong buhay. Ang matandang bulag ay tila isang basyo na lamang ng kung anong dating makapangyarihan, nakakaawa, bulong ng nilalang, ang iyong bantay ay mahina na, wala nang natira sa kanya. Lumakas ang hangin sa loob ng silid, nagsimulang magkalas-kalas ang altar, ang bawat bato ay unti-unting bumagsak sa sahig, isang alingawngaw ng sigaw ang narinig ni Miguel, hindi niya alam kung sino ang sumigaw, ngunit ramdam niya ang sakit sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. At pagkatapos ng ilang saglit, natahimik ang lahat. Bumagsak si Miguel sa sahig, hinihingal, sa kanyang harapan, nakatayo ang nilalang, mas matangkad kaysa kanina, mas malakas, hindi na ito natatakpan ng usok, sa halip, ang kanyang anyo ay malinaw na, isa itong matangkad na anino ng isang tao, ngunit ang mukha nito ay nananatiling isang walang lamang itim na guwang. Miguel, narinig niyang may bumubulong sa kanyang isipan, hindi siya sigurado kung ito ba ay ang tinig ng nilalang o isang babala mula sa kung anong puwersang nasa paligid. Aling Marta ay umiiyak sa may pintuan, nanginginig sa takot, Diyos ko, patawarin mo kami, ngunit alam ni Miguel na walang Diyos na makakatulong sa kanila ngayon, dahil ang nilalang na gumising, ay isang bagay na hindi na kayang pigilan ni Newman. Biglang bumagsak ang isang kahoy mula sa kisame at tumama sa ulo ni Miguel. Aray, tangina naman, sigaw niya, sabay haplos sa ulo, sa kabila ng tensyon, napatigil ang lahat, pati ang nilalang ay tila nagdadalawang isip kung itutuloy pa ba ang pananakot. Tahimik, si Aling Marta ay napahikbi sa kaba, pero sa likod ng kanyang takot may kakaibang ekspresyon, parang hindi niya alam kung iiyak o tatawa. Si Miguel, na may matinding existential crisis, dahan-daang tumayo at tinignan ang nilalang, pwede bang mag-time out muna tayo? Ang sakit nun, pre. Napatigil ang nilalang, parang hindi rin ito sigurado kung paano magre-react, dahan-daang bumaling ito kay Lolo Andoy, na ngayon ay, muling bumangon. Susmar Joseph, buhay ka pa pala, Lolo, akala mo lang, apo, hingal ni Lolo Andoy. Pero, oo, buhay pa ako, napagod lang, tumingin ulit ang nilalang kay Miguel, saka bahagyang lumapit, hindi ka natatakot, Tangina, syempre natatakot ako, sagot ni Miguel, hawak pa rin ang ulo niyang may bukol, pero mas naiilang ako sa awkward na moment na to, ikaw ba, natakot ka sa reaksyon ko, ano? Napatingin ang nilalang sa paligid, hindi nito alam kung paano isasagot yon. Paano kung umupo muna tayo? Suhestyon ni Miguel, dami nating energy, baka gutom lang tayo. Napahinto si Aling Marta, Hoy, Miguel, huwag mong pakainin yan, baka mas lumakas. Paano kung ma-angry lang siya, di ba lahat tayo nagiging monster pag gutom? Sagot ni Miguel, napatingin ang nilalang kay Miguel, matapos ang ilang segundong katahimikan, bigla itong lumuhod, grabe ka naman, hindi mo man lang ako inalok ng kape, nanlaki ang mata ng lahat, pasensya na po, nauutal na sagot ni Miguel, gusto mo ba ng pandesal? At doon nagsimula ang pinaka-weird na merienda session sa kasaysayan ng bayan nila.
Sa ilalim ng mahinang liwanag ng poste, naupo silang lahat sa paligid ng isang lumang bangko. Si Aling Marta, na may hawak pa ring kutsilyo, ay hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Si Miguel naman ay pasimpleng hinahati ang pandesal, habang si Mang Erning ay tahimik na nagsisindi ng sigarilyo. Worry sinusubukang unawain ang sitwasyon. Ang nilalang ay umupo sa lupa, tinanggap ang isang pirasong pandesal mula kay Miguel, at maingat na tinikman ito. Tila nag-isip ito sandali bago tumango. Ayos to, masarap. Napalunok si Miguel. Buti naman, pero wala ba kayong mantikilya? Tanong ng nilalang. Sus, naghanap pa ng palaman, singhal ni Aling Marta. Napakamot si Miguel sa batok. Teka, baka may natira sa tindahan. Tumayo si Miguel at mabilis na pumasok sa bahay. Naiwan ang lahat sa katahimikan, nakatitig sa nilalang na parang sanay sa simpleng usapan, para bang hindi ito isang kakaibang nilikha na biglang lumitaw sa kanilang bayan. Ano ka ba talaga? Basag ni Mang Erning, habang bumubuga ng usok. Saglit na natigilan ang nilalang bago sumagot. Ano nga ba ako? Tumingin ito sa langit, parang nag-iisip. Minsan, parang alam ko. Minsan, parang hindi. Lalong kumunat ang noo ni Aling Marta. Pambihira, pati ikaw nalilito. Baka kasi marami akong naging anyo dati, sagot ng nilalang. O baka naman marami akong pinagdaanan. Dumating si Miguel na may dalang garapon ng mantikilya. Eto, buti na lang may natira. Kinuha ng nilalang ang mantikilya at marahang ipinahid sa pandesal. Tinikman nitong muli at napangiti. Salamat, ang tagal ko nang di nakakatikim ng ganito. Napatingin silang lahat sa isa't isa. Matagal mo nang di natitikman, ulit ni Miguel. Ibig sabihin, dati mo nang natikman. Muling natahimik ang nilalang. Siguro, maya-maya'y ngumiti ito. Kahit ano pa ako, ngayong gabi, isa lang akong gutom na bisita. Hindi alam ni Miguel kung matutuwa siya o matatakot, pero isang bagay ang sigurado, ito na yata ang pinakakakaibang gabi sa buhay niya. Napatingin si Aling Marta kay Mang Erning, saka muling ibinaling ang tingin sa nilalang. Gutom na bisita ka nga ba talaga? Tanong niya, iniikot ang kutsilyo sa kanyang kamay, o baka naman may ibang dahilan kung bakit ka nandito. Napabuntong hininga ang nilalang at muling tumingin sa langit. Kung meron man, hindi ko rin alam. Sagot na naman na parang wala namang sinasabi, bulong ni Mang Erning, sabay hagod sa kanyang balbas. Samantala, si Miguel ay tahimik lang na pinagmamasdan ang nilalang. Hindi niya moari kung dapat ba siyang matakot o maawa rito. Mukha itong pagod, hindi lang sa gutom, kundi parang sa kung ano man ang dinadala nito. Nagpatuloy ang katahimikan sa paligid, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang marahang pagbuga ng usok ni Mang Erning ang naririnig. Ilang sandali pa, biglang napangiti ang nilalang. Alam nyo ba, Anito, habang pinapagpag ang alikabok sa kanyang mga palad, minsan, may isang lalaki na naligaw sa kagubatan. Gutom na gutom siya, kaya nang makakita siya ng isang bahay na may ilaw, kumatok siya, binuksan siya ng isang matandang babae at pinakain ng mainit na sabaw at tinapay. Tinanong siya ng matanda kung saan siya galing, pero hindi niya maalala. Napatingin si Miguel sa kanya, parang ikaw. Ngumiti ang nilalang at tumango. Baka nga, anong nangyari sa kanya? Tanong ni Aling Marta, ngayon ay hindi na mahigpit ang hawak sa kutsilyo. Hindi ko alam, sagot ng nilalang, itinataas ang kanyang mga kamay, basta ang naaalala ko lang, pagkatapos niyang kumain, unti-unti siyang nawala. Napatigil ang lahat, nawala, ulit ni Miguel. Oo, parang usok, parang panaginip, sagot ng nilalang, at nung magising siya, nasa ibang lugar na siya. Kumirat ang sikmura ni Miguel, hindi dahil sa gutom kundi sa kaba. Napatingin siya kay Aling Marta at kay Mang Erning, na pareho ring tila nagdududa na sa sitwasyon. Hindi kaya, ganyan din ang mangyayari sa'yo, tanong ni Mang Erning, pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. Napatawa ang nilalang, pero hindi iyon masaya, malay ko, pero ngayong gabi, nandito ako, at salamat sa tinapay, at sa unang pagkakataon, napansin ni Miguel na unti-unting nagiging mapatla ang anyo ng nilalang, parang hindi na ito ganoon katibay, parang may bahagi na ng katawan nitong nagiging parang usok. Hoy, teka, napaatras si Miguel, napatingin ang nilalang sa kanyang kamay at tila nagulat din.
Oh, mukhang oras ko na. Oras mo, ani Aling Marta, anong ibig mong sabihin? Ngumiti ang nilalang, pero sa pagkakataong ito, may lungkot sa kanyang mukha. Siguro, ito ang dahilan kung bakit ako nandito, para maalala ko kung ano ako, at para magpaalam. At bago pa sila makasagot, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang paligid, pinapatay ang baga ng sigarilyo ni Mang Erning. At nang lumingon silang muli, wala na ang nilalang. Ang tanging naiwan ay ang garapon ng mantikilyang bahagyang nakabukas at ang isang piraso ng pandesal na nakalapag sa lupa, may kagat, pero hindi nauubos. Muling nagkatinginan sina Miguel, Aling Marta, at Mang Erning. Pambihira, bulong ni Aling Marta, itinataas ang kanyang kutsilyo. Siguro, isa siyang alaala, mahina ngunit puno ng pag-aalinlangang sabi ni Miguel. Nagbuga ulit ng usok si Mang Erning kahit patay na ang kanyang sigarilyo o baka naman isang kaluluwang naligaw na nagpaalam lang bago tuluyang mawala at sa ilalim ng mahinang liwanag ng poste, wala silang nagawa kundi titigan ang bakanteng espasyo kung saan kanina lang nakaupo ang kakaibang bisita dahil sa gabing iyon, alam nilang may isang nilalang na nagbalik kahit sandali lang bago tuluyang maging isang anino ng nakaraan. Ang katahimikan ay muling bumalat sa paligid, ngunit ngayon, may kung anong bigat ang hanging dumadaloy sa kanilang pagitan. Hindi alam ni Miguel kung dapat ba siyang matakot o malungkot sa nangyari. Kakaiba yon, bulong niya, pilit na inaaninag ang madilim na kalsada sa labas ng ilaw ng poste. Hindi lang basta kakaiba, sagot ni Mang Erning, pinatay ang upos ng sigarilyo sa kahoy na mesa. Ilang beses na akong nakakita ng kung ano-anong pababalaghan sa bundok, pero ngayon lang ako nakakita ng isang nilalang na parang hindi niya alam na hindi na siya dapat nandito. Napakurap si Miguel, ibig mong sabihin, hindi niya alam na patay na siya? Hindi sumagot si Mang Erning, si Aling Marta naman ay tahimik na pinulot ang garapon ng mantikilya, iniikot ito sa kanyang kamay na parang may hinahanap. Kung kaluluwa siya, bakit siya nagugutom? Tanong ni Aling Marta sa walang partikular na tao. Napalunok si Miguel, tama nga naman, sa lahat ng naririnig niyang kwento tungkol sa mga ligaw na kaluluwa, wala pang sinabi na nagugutom sila, wala pang multo na humihingi ng tinapay, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan, pinapagaspas ang dahon ng puno sa di kalayuan, may iniwan siya, bulong ni Aling Marta, napatingin si Miguel sa direksyon ng tingin ng matanda, sa ilalim ng mesa, may isang bagay na halos hindi nila napansin. Dahan-daang lumuhad si Miguel at dinampot ito, isang lumang larawan, madilaw na ang gilid, halatang ilang taon nang nakalipas. Sa larawan, may isang lalaking nakatayo sa harap ng isang maliit na bahay, nakabarong ito, mukhang bagong ahit, ngunit may kung anong lungkot sa mga mata. Sa ibaba ng larawan, may nakasulat sa gasgas na tinta. Salamat sa tinapay, napasinghap si Miguel, napalayo siya ng bahagya habang si Mang Erning at Aling Marta ay lumapit para tingnan ang hawak niya. Siya to, bulong ni Mang Erning, tinuturo ang lalaking nasa larawan, halos sabay-sabay silang tumingin sa bakanteng espasyo kung saan kanina lang nakaupo ang bisita. Sa gabing iyon, may isang bagay silang natiyak, hindi lang basta isang alaala ang bumalik, may isang lihim na gustong ipaalala. Tahimik silang nagkatitigan, walang gustong bumasag sa bigat ng natuklasan, ang lamig ng hangin ay tila may dalang bulong, dumadampi sa kanilang balat na parang paalala ng isang bagay na matagal nang nais makalimutan. Si Miguel ang unang bumitaw ng tingin sa larawan at muling tinignan ang mesa, wala na roon ang tinapay na iniabot nila kanina, ni Mumo, walang naiwan. Kailangan nating alamin kung sino siya, basag ni Mang Erning sa katahimikan, hawak-hawak pa rin ang larawan. Napatingin si Aling Marta sa labas, sa madilim na kalsadang ngayon ay tila mas mahaba at mas misteryoso kaysa kanina, baka may nakakakilala sa kanya sa bayan, sabi niya. Hindi na nagdalawang isip si Miguel, kinuha niya ang flashlight at lumabas, hawak pa rin ang larawan, sumunod sina Mang Erning at Aling Marta, tahimik ngunit may parehong iniisip.
Nang makarating sila sa bayan, pinagtanungan nila ang ilang matatanda, ipinalas ang larawan sa kung sino mang maaaring may alam, karamihan ay umiling lang, nagsabing hindi pamilyar ang lalaki, ngunit sa huling bahay na kanilang pinuntahan, isang matandang babae ang napahinto nang makita ang larawan, si Ador mahina nitong sabi, halos hindi makapaniwala. Nagkatinginan sina Miguel, kilala niyo po siya? Tumango ang matanda, nangingilid ang luha, si Ador ay isang panadero noon, pero nawala siya isang gabi habang naghahatid ng tinapay sa kabilang baryo, hindi na siya nakita ulit, hanggang ngayon, hindi alam kung ano ang nangyari sa kanya. Napatingin si Miguel sa larawan, sa malungkot na mata ni Ador, sa ibaba ng larawan, muling binasa niya ang nakasulat, "Salamat sa tinapay." Napansin ni Mang Erning ang panginginig ng kamay ni Miguel. "Miguel, anong problema?" Dahan-dahan niyang nilinggan ang matanda, ngunit halos hindi niya naiangat ang kanyang boses. "Siya ang bisita natin kanina, di ba? Pero kung matagal na siyang nawala, ibig sabihin..." Napatigil silang lahat, sa malamlam na liwanag ng poste, ang larawan ni Ador ay tila mas lumino, mas naging totoo, at sa malamig na hangin ng gabing iyon, sa pagitan ng katahimikan at mga aninong gumagalaw sa paligid, isang halimuyak ng bagong lutong tinapay ang dumaan saglit, parang isang palm, at pagkatapos noon, wala nang bumalik. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.